state witness at ano po ba ang time frame na hinihingi ninyo? Kasi parang sa tingin ko, kung sakaling magbabayad si Ms. Tuason dito, siya yung pinakauna. Dahil meron po ba kayong nakalap na iba pang perang ninakaw na sinole? First. Good afternoon, ma'am. I think this will be the first time na merong isang participant sa isang offense na ganitong nature ay magsosole ng pera. So, kasama po ba yan sa provision ninyo? Undertaking po niya yan sa amin. Yan ho ang pinangako niya at yan ho ang isa sa mga basehan din po na kinonsider namin kung bakit siya kailangan i-provisionally admit. Ang status po niya ngayon ay provisional admission sa Witness Protection Program dahil po hinihingan pa ho sana namin ng certificate of materiality ng kanyang testimonya na ito pong certificate of materiality ay issue po ng ombudsman. Paki-explica nga po sa aming mga hindi abogado, ano pa itong materiality na hinihingi ninyo? Kasi isa po sa mga requirements po para makapasok sa Witness Protection Program ay yung testimonya po na ibibigay ng witness ay material. Ibig sabihin may halaga magagamit sa pag-prosecute ng offense na iyon. Meron po kami ngayon na preliminary finding, meron kaming preliminary basis base doon sa kanyang affidavit. Pero considering po na sa ngayon, ang talagang tumututok po sa investigasyon ay ang office na ng ombudsman. Nandoon na po ang preliminary investigation sa dalawang kaso. Nandoon na rin po ang fact-finding office ng ombudsman. So, mas maganda po na sila po ang magsuri talaga para hindi magkakagulo-gulo pa. So, sa kanila po namin hinihingi na lang ang certificate of materiality na to. Sila po ang magsasabi na itong ino-offer na testimony ni Ms. Tuason ay material at magagamit nila sa pag-prosecute po ng kaso. Isa na lang pong tanong. Nung unang lumabas si Ms. Tuason, parang nga nakikita natin ay kumpiyansa ang ating liderato na ito'y isang malakas na testimonya galing sa kanya. Gusto ko lang malaman kung ganon, no, yung time frame. Kasi di ba sinusuri ninyo yan sa ombudsman bago kayo mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan. So, dun sa testimonya pa lang nila Ben-Hur, hindi ba sapat na yon para kayo'y pumunta noon sa Sandigan Bayan? Kasi kung hindi yun sapat at ngayon ay nandyan na yung kay Ms. Tuason, tinatayang gaano pa ba katagal ang pag-uusad ng kaso na ito? Kasi dito sa Senado may mga pagdinig tayo. Pero ito'y para sa ating mga batas na gagawin para hindi na maulit ito. Subalit, para din sa ating mga kababayan, pasensya na po, alam ko marami din kayong trabaho, pero sa bagal ng usad, nalalaman lang nila yung anong progreso ng kaso dahil nga sa Senado nadidinig nila. Sa inyo, kailan sa tingin ninyo magkakaroon? Ma'am, ako po ay sa Witness Protection Program. Yung proceedings po sa ombudsman, hindi ko po sakop. Sino po nakakaalam? Ang pagkakaalam ko po dyan sa ombudsman, meron na pong preliminary investigation. Ibig sabihin, tinitignan na po nila kung may probable cause, kung may sapat na basihan para maisampa yung kaso sa husgado. At itong preliminary investigation po ay nasa stage na po ng filing ng reply. Ang pagkakaalam ko po, ang NBI, being the complainant, ay humingi lang ng konting palugit na para mag-file ng consolidated reply. Ibig sabihin po, reply, sama-samang reply, upang sagutin ang mga counter affidavit na isumite na dun sa ombudsman po. Sa bilang abogado po, ang pagkakalam ko po, pagkatapos ng filing ng reply, maaaring pagbigyan ng kabilang partido na mag-file ng rejoinder, pero pagkatapos doon, ay yung case po ay magiging submitted for resolution na. Nakausap ko rin po yung isa sa mga
representatives ng NBI bilang complainant, at ang tansya po nila ay baka mga Abril po o Mayo may resulta na po ito. Yun po ay estimate lang, pero ang makakapagsabi po talaga niyan ay ang ombudsman po. Sa parte po namin bilang sa Witness Protection Program, gusto rin po naming mapabilis yung kaso dahil habang nagtatagal po ang testigo, habang nagtatagal ang kaso, ay naiinip din po ang testigo namin at hindi po maganda para sa kanila yan. Ayun na nga po kung hindi lumabas si Ms. Tuason, dun pa lamang sa salaysay nila Ben Herluy, hindi kayo nakahanap ng sapat na pruweba para maiusad na yung kaso? Kasi ito lang yung sa akin, no? Kaya ba tayo naghihintay ngayon ng Abril para magkaroon kayo ng desisyon dahil may bago tayong testigo? Ma'am, sa pananaw po namin, yung kagaya po ng sinabi ni Secretary kanina, yung mga salaysay po ng mga present whistleblowers namin ay malakas na. Pero sa paglabas po ni Ms. Tuason ay mas lalo pong lalakas. So sayang naman po yung kanyang affidavit kung hindi po namin maisasama yun. O sige po. Basta gusto ko lang klaruhin kasi Ms. Tuason, dahil na nga nabanggit ninyo, 2008 lang naman kayo, hindi ba naging aktibo, more or less, na ang punta ninyo dito sa Senado 2008. Kasi nga hindi ninyo matandaan ang eksaktong petsa ng pagpunta ninyo. So kung sakasakaling kailangan talagang maghanap ng CCTV footage, at least dun lang tayo sa taon na yon. Ganun po ba? At saka may session, so sabihin na natin 3 beses sa isang linggo. Session day. Kasi po, di ba, alam naman natin yung session day, Monday, Tuesday, Wednesday, unless may hearing, Thursday. So within that time naman, hindi man weekend, hindi naman po ganun. Sige, yun lang po. Salamat. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator. Yes, one more. Senator Grace po. But before we go to Senator Cayetano, Ms. Ruby Tuason, we have here a Senate memorabilia book